Hi everyone, this is DJ Vlogs, a Filipino actor based here in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Yun agad po natin reaction video. Ang interview naman sa Be Real or BRGY together with Paolo Abilino sa TFC channel. So once I get longer, let's all watch this. Sige nga. Kasi gusto ko to pag mga zoom nila, matatapang sila sumagot eh. What is your first impression of one another? Okay? Anong impression nila for today's video? Siguro kay Paolo, isa siyang serious actor. Serious actor, actually. Dedicated sa kanyang mga roles. Actually, serious talaga siya. Gwapo ni Paolo. Sa Star Magic Ball, pinag-meet kami ni Ay, Deo. hindi niya talaga makalimutan. Very bubbly. Hindi niya talaga makalimutan. Wait, what was like behind the scenes of Linlang? Nang Linlang. Okay. Director namin. Ano? Off-cam ng Linlang. Sige nga, patingin ako ng Si off-cam. director namin, si Direk FM Reyes. Gusto niya magkakasama kaming kumain sa isang table. So, pag break time namin, nagbabanding kami with the staff, saka yung mga Si Paolo. artista din sa isang table. So, doon, nagkakakwentuhan, nagiging close na din. I would say yung relationship namin ng awkward talaga nung start eh. Medyo Ay, bakit? Pero eventually, Ikaw lang ang tahimik pa, madaldal yun. Ayun, nag-lunch kaming lahat sabay-sabay kasama si Oh. dinner. Siguro doon nagsimula na mag-usap kami sa isa't isa. Loosen up, I love that. Okay, how did Paolo loosen up over the years? Tinangan natin to. Namang light I know. na tao pero hindi niya pinapakita kasi gusto niya serious siya. Meron namang light side kay Pao. Pag kayo lang dalawa. Pag kayong dalawa lang. Happy energy, ganyan. Yung energy niya talaga. Yung energy niya talaga. So, dumigay ako Well, minsan kasi pag masyado magulo sa set, ayoko rin magulo masyado kasi Ay, ayaw niya. mga instructions lagi yung director. Ayaw niya na magulo. Dami nangyayari. Strict talaga ang Paolo natin. Kumbaga, very tricky yung mga eksena. So, parang as much as possible, gusto ko sana full concentration lahat para matapatan rin namin yung effort na binibigay ng mga tao. Yung mga Very professional talaga siya. Director namin, yung mga writer namin. Professional talaga wala siya. naman nagiging malaking issue sa set sa kakulitan ni Kim. Minsan nga maganda pa na ganun siya kasi ang bibigat ng mga eksena eh. Sa bigat rin ng eksena, kailangan rin natin ng konting lightness na nabibigay naman ni Kim. True. Nabibigay naman ni Kim. Nabigyan ka din naman pala Kim. What made you decide to accept your role in What's Wrong with Secretary Kim? Parang ano pala to, throwback pala to. Well, it's different. Parang Gwapo ni Paolo. rin akong hindi nagro-romcom ng mga panahon na yon. Challenging rin yung role eh. Parang iniisip natin na kung romcom lang yan, mani-mani lang yan, madali lang yan gawin, pogi ka lang. Ang daming mga kailangan gawin at hindi lang physically pero pati na rin sa mga characters namin para gawing interesting para sa mga manonood at lalo na adaptation ito. Kailangan lagyan din ng Filipino touch. Filipino touch, I love it. Filipino touch, I love it. And then, Yung how is that? challenging doon yung mga offbeat reactions ni BMC. Kasi parang meron siyang pahapyaw lagi ng mga reactions na minsan hindi mo alam kung kailangan malaki, kailangan maliit. So parang minsan I tend to do it on the normal side all the time. And parang pag ginagawa mo ng ganun, parang minsan kailangan pala nila mas malaki, mas mataas. But with the help of our director, Direk Chad, who helped us graph our characters on set, feeling ko pumasa naman yung mga ginawa. Nung na-offer siya sa akin, sobra ako na-excite. Kasi pinanood ko talaga siya nung pandemic. As in, by heart and all. Ganyan talaga yung para sinabi sa akin ni Sir Deo na ako daw yung gaganap na Secretary Kim. So parang sobra talaga akong nasiyahan. And then sobra din akong na-excite na bumalik sa light romance. Tapos adaptation pa siya nila Park Seo-joon, Park Min-young. So parang, Actually, hindi ko talaga kilala yung mga sinasabi ni Kim. Pero hindi ko pa alam na si Paolo yung makakasama ko nung time na yun. Tapos nung sinabi nga na si Paolo,
So parang sabi ko, ha, tatanggapin niya ba 'to? Kasi rom-com, remake, Di ba, ganyan. kinwestiyon din Sobrang niya ni layo sa Paolo si Kim linlang. sa linlang. Tapos si Kim kinwestiyon niya din pala si Paolo. Sige, magtanungan kayo. Wow, gano'n Tinanggap talaga. niya. Oh my gosh, kukunin niya rom-com, mag-rom-com siya. From heavy drama, which is yun talaga yung mundo ni Pao, lilipat siya dito sa rom-com, yung mundo ko. Para siyang, pinakita niya lang kung gaano siya ka-versatile. Nakakatuwa din na binibigyan kami ng ganong projects na pinagkakatiwalaan kami ng ABS Chips. ng iba't ibang klaseng project. And syempre, hindi namin siya sinasayang. Nagpapasalamat din ako sa mga sumusuporta sa amin na hanggang ngayon, nandyan sila. Hanggang ngayon dyan sila for today's video. Alam niyo yan. Si Pao naman, meron naman siya funny bone talaga eh. Parang meron siyang comedic timing talaga. Hindi niya lang always nalalabas kasi mga dramatic roles yung mga ginagampanan niya. And yun nga, parang refreshing na makita yung isang Paolo Avellino na gumawa ng rom-com. Okay. What's next? What's your favorite scene in the series? Ay, ayan. Siguro yung proposal. Kasi madaling araw na talaga siya eh. Tapos, isa Oh, lang yung meron kaming madaling set ng araw pala to. fireworks kasi mahal. So, dapat i-perfect mo talaga yun. Tsaka mga Ano, totoong 5 fireworks AM pala na yan. ata yun. Parang sisikat na talaga yung araw. So, kailangan, talaga, Ma-shoot mentally na. prepared, angulo Ah, ng shot, ganyan. So, lahat talaga kami on our feet. Ako naman, siguro yung isang favorite scene ko, parang yung first time ni Yaya ni BMC mag-date si Sek Kim. Tapos parang inaabangan niya sa lobby ng office. Tapos si Sek Kim parang galing hagdan, pababa. Ayun. Escalator. Escalator. Tapos Escalator. pinag-meet sila. Parang ang ganda ng eksenang yun. Kasi parang first time At na gusto bigyan talaga ni ng Kim yung part romance na din yun. Kasi alam na alam niya. viewers. Si Paolo na favorite part niya. Nakalimutan niya. message naman sina Kim at Paolo para sa lahat ng ating mga global Magbabalik, Pinoys. Don't magbabalik. miss that when BRGY returns. Okay. Tingnan natin. Ito. Wala, ganun namin na What makes an NTFC events memorable? Ay, ito yung... sobrang memorable lagi pag may mga umiiyak. Yung parang, wala, ganun namin na-touch yung buhay nila kasi niyak talaga sila. Or yung iba naman bumabiyahe pa from ibang lugar kung saan man. Like kami ni Pao, nakapunta kami ng Dubai and Birmingham. So every time nagkakaroon ng TFC event, sobra kaming natutuwa na makita yung mga Pilipino. Tapos pinapanood nila yung Linlang, pinapanood nila yung Secretary Kim. So parang feels good na Feels good. makakita ng mga tao na sa ibang bansa na sumusuporta sa inyo. Ayoko kasi tumatanggap ng regalo talaga galing sa ibang tao. Kung may magbibigay man sa akin, ang hinihingi ko lagi letters. At pag nababasa ko yung mga letters nila, parang may glimpse rin ng buhay nila. Nalalaman mo rin. Hindi natin ipapakita sa marami na meron pala tayong pinagdadaanan. Mm. Parang lagi natin siyang minamask na masaya tayo, malakas tayo. Pero kapag naging vulnerable ka na sa harap ng
taong pinagkakatiwalaan mo, dun pala lalabas yung totoo mong nararamdaman, True. which is, ang dami pala. Pero tayo kasi mga Pilipino, tinatawanan lang natin yung problema natin. But at the end of the day, nandyan lang siya. Pero may mga tao pala na pupunan ng mga lahat ng pagkukulang na nararamdaman. Para sa character naman ni Jola na magre-resonate sa mga kapamilyas natin abroad, I think one would be, yung loneliness. Alam naman natin na kapag nasa ibang bansa tayo, namimiss natin yung Pilipinas, yung kultura natin dito. I think it's the same journey that Jola's taking. And parang siguro, ayun, na parang hindi rin naman masamang humingi ng tulong or maghanap ng kasama kahit nasaan ka man. I couldn't agree more. Ay, wait lang. Anyways, ituloy natin to ha, kasi may part 2 pa to eh. She's KJ Vlogs. See you in my next vlog. Bye!